Jesus Christ. Hail to you, our King, obedient to the Father. You were led to your crucifixion like a gentle lamb to the slaughter. Glory to you, Word of God, Lord Jesus Christ. Glory to you, Word of God, Lord Jesus Christ. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint John. Glory to you, O Lord. Reclining at table with his disciples, Jesus was deeply troubled and testified, "Amen, amen, I say to you, one of you will betray me." The disciples looked at one another, at a loss as to whom he meant. One of his disciples, the one whom Jesus loved, was reclining at Jesus' side. So Simon Peter nodded to him to find out whom he meant. He leaned back against Jesus' chest and said to him, "Master, who is it?" Jesus answered, "It is the one to whom I hand the morsel after I have dipped it." So he dipped the morsel and took it and handed it to Judas, son of Simon the Iscariot. After Judas took the morsel, Satan entered him. So Jesus said to him, "What are you going to do? Do quickly." Now, none of those reclining at table realized why he said this to him. Some thought that since Judas kept the money bag, Jesus had told him, "Buy what we need for the feast," or to give something to the poor. So Judas took the morsel and left at once, and it was night. When he had left, Jesus said, "Now is the Son of Man glorified, and God is glorified in him. If God is glorified in him, God will also glorify him in himself, and he will glorify him at once. My children, I will be with you only a little while longer. You will look for me, and as I told the Jews, where I go, you cannot come. So now I say it to you." Simon Peter said to him, "Master, where are you going?" Jesus answered him, "Where I am going, you cannot follow me now, though you will follow later." Peter said to him, "Master, why can I not follow you now? I will lay down my life for you." Jesus answered, "Will you lay down your life for me? Amen, amen, I say to you, the cock will not crow before you deny me 3 times. My friends, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Good morning, my dear brothers and sisters. Today, our Gospel tells us the story of the last moments of Jesus with his apostles. Last moments as they were having their Last Supper or their Passover meal. Passover
is a Jewish holiday where they commemorate the Hebrews' liberation from slavery in Egypt. Holiday sa kanila ito. At mahalaga sa kanila ito dahil ito yung pagdiriwang ng pag-alala nila ng kanilang pagiging alipin sa Ehipto kung saan sila pinalaya ng Panginoon. Pagdiriwang ng kanilang paglaya mula sa pagiging mga alipin sa Ehipto. And so, they dine together. Kumakain silang sabay-sabay, mag-anak. And usually, the head of the family, the father, will tell the story of how the Israelites were freed from slavery. Ganon yung pagdiriwang na yon. Kakain sila, no? May mga handa, no? At yung head ng family magkukwento. Yun ang pagkukwentuhan nila. Taon-taon ito ginagawa nila. Ngunit sa halip na ito ay isang paggunita ng paglaya mula sa pagkaalipin, tila ito ay naging pagdiriwang ng huling sandali ni Jesus kung saan siya ang magiging biktima. Siya ang aalipinin ng lahat. Biktima at magiging alipin ng lahat. Una na dito ay mula sa kamay ng kanyang dalawang apostol. We know already what had happened during the Last Supper. Hindi po ba? No, ayokong i-preempt kasi this will be our celebration on Thursday. But for now, dito muna tayo doon sa kinuwento lang muna ng ating ebanghelyo. While they were having a meal, Jesus told them that one of them will betray him. But actually, it is not only one. Dalawa. At ito yung nakakalungkot. Dahil magmumula sa dalawang apostol niya, magmumula sa kanila yung pagtatwa, pagbetray. Magmumula sa taong nakasama niya, naging malapit sa kanya. Magmumula sa mga taong inaasahan niyang makakatulong sa kanya. Ngunit sila pa mismo ang unang magkakanulo sa kanya. Sila pa mismo ang unang aalipin sa kanya, magpapahirap sa kanya, magpapasakit ng kanyang damdamin. Kaya doble yung sakit na ginawa ng dalawang alagad na ito ni Jesus. But despite the pain, Jesus embraced all these betrayals from Judas and from Peter. He did not even stop them. Although he knew already what will they do. For Judas, he even told him to do what he will do quickly. Nasabi pa nga niya kung ano man ang gagawin mo, gawin mo na ng madali. He knew it already. And same with Peter. Even before his denial, Jesus already knew that Peter will deny him. And he even knows how many times. 3 times. He even told that to Peter. Si Peter pa nga yung in denial. Diba? I will lay down my life for you. In denial, 3 times mo nga akong itatatwa, itatanggi. Looking at what these 2 apostles did, I could say they did not only victimize Jesus. Hindi lang nila biniktima si Jesus, but they were also victims and prisoners
of their own weaknesses, prisoners of their own sinfulness. Judas was a prisoner of money. Hindi siya makatakas sa pagkakakulong sa pera, na lahat na lang ng bagay ay may katumbas na halaga sa kanya. Gaya na lang nung pabango na ibinuhos ni Maria ng Betania sa paanan ni Jesus kahapon. Oh, that was the gospel yesterday, di ba? Anong sinabi niya? Sayang yung pabango. Nakwenta agad niya, no? 300 denaryo ang halaga niyan. Nakakulong sa pera. Lagi na lang pera. At yung ganyang ginagawang pangungupit, because he is the treasurer, lagi na lang pera, pera. Tagahawak ka na ng pera, nangungupit pa. Maging ang kanyang pakikipagkaibigan kay Jesus, natumbasan ng pera. Judas was a prisoner of money. Meanwhile, Peter was also a prisoner. Hindi malaya. He was a prisoner of fear. Lagi na lang siyang takot. Takot na madamay kay Jesus, kaya naitatwa niya ng 3 beses. Maging nung makita ni Pedro, si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Do you remember the story? What happened? When Peter got afraid, he sank, lumubog. Ganyan lagi si Pedro, takot. He was a prisoner of fear. And this is not only true for Judas and Peter only. Like most of us, we are all prisoners of our own weaknesses and even sinfulness. Kanya-kanya yan. May iba takot, may iba hindi naman takot. May iba prisoner of money, sa iba naman iba, no, kalaswaan o kung ano-ano. Anything. We're all like Peter and Judas, prisoners of our own weaknesses. And Jesus acknowledges and knows that. Alam ng Diyos yun. Alam ni Jesus yun. Hindi tayo makaka-deny. And He embraces everything about us. Tanggap tayo ni Jesus. At dito nagkaiba sina Judas at Pedro. Si Judas, matapos ipagpalit si Jesus sa pera, hindi niya matanggap o hindi niya maakap ang kanyang nagawa. Kaya sa huli, siya'y nagpakamatay. Samantalang si Pedro, matapos itatwa si Jesus ng 3 beses, tinanggap niya at inakap niya ang kanyang nagawang pagkakamali at siya ay nagsisi. Siya'y nagsisi. He embraced, he accepted what he did. Dito pinapakita na ang kasalanang kaya mong maakap o kaya mong matanggap ay kasalanang kaya mong ihingi ng tawad. Ang kasalanang kaya mong matanggap o kaya mong maakap ay kasalanang kaya mong ihingi ng tawad. Kaya sa huli, si Pedro pinatawad. My dear brothers and sisters, this is what Holy Week would want us to look at and see. Look at and see so we could eventually embrace it. Look at our weaknesses, our sinfulness, so that in the end, we could embrace them. See Jesus' love and mercy, and in the end, we could embrace Him. Amen.